12 na. Alas 12:30 na. Kakain ako ng pananghalian habang nagpapaikot ako ng washing machine. Naglalaba kasi ako, guys. Kain na po. Kain po tayo. Ulam ko, adobong manok. Tapos yung kanin. Nagkakamay lang ako, guys. Masarap kumain pag nagkakamay. Malinis naman kamay ko kasi naglalaba ako. Alam mo, guys, may kwento ako sa inyo. Wala akong tulog hanggang ngayon. Wala pa akong tulog. Wala kaming tulog kagabi. Kasi dito sa amin, mayroong sunog. Dito lang sa tapat namin. Medyo, mula dito sa bahay ko, yung tapat, yung may kanto dyan, may sunog kagabi. Alas 2 ng madaling araw. Kaya pala, ang ingay ng mga aso ko, yung pala mga tao, nagtatakbuhan, nagsisigawan na sunog-sunog, pag labas namin, guys, ang lakas ng apoy talaga. Kaya mga anak ko, ginising ko lahat. Alas 2 ng madaling araw na sunog. Tapos natapos siya. Mag-aalas 2 na. Mabuti na agapan na kasi nga maraming bumbero. Kasi yung tapat namin bumbero din. Ang daming bumbero. Ang daming pumunta doon ng mga bumbero. Kaya ang ingay dito kagabi sa aming kalye. Ang ingay. Ang daming bumbero. Kawawa naman, guys, ang nasunugan. Ang laki ng bahay. Maganda. Hanggang third floor siya. Marami pa naman siyang mga halaman kasi nakikita ko doon sa taas namin, nakikita ko yung terrace nila. Maraming halaman, ang gaganda ng maraming mga halaman, may papaya pa nga ako nakikita doon. Kasi natatanaw yung bahay nila dito sa amin. Ubos ang mga halaman nila. Tapos kaninang umaga, pagising namin ni Papa Jesse, pinuntahan namin yung bahay na yun. Hindi ko na-picturean kasi nga medyo malayo ako kasi nga daming tao nanonood. Kasi medyo malayo kasi nasa kagitnaan siya ng mga bahay na iba. Kasi napagitnaan yung bahay na yun, malaki. Ang balita ko, guys, wala daw yung may-ari. Wala daw yung may-ari yung bahay na yun. Balita ko nagbakasyon daw. Yun ang sabi nila doon, nagbakasyon daw. Hindi ko alam kung saan nagbakasyon. Basta ang kwento nila doon, wala daw yung may-ari doon nagbakasyon. Wala daw nagbabantay yata, aywan. Basta yung doon. Nako, ang mga katabi kasi doon yung medyo mababa na bahay, yung mga squatter ba, yung mga katabi. Ang balita doon, kandila daw nagsimula doon sa sunog na yun. Kasi may nagsasabi na tumba daw, tapos napunta doon sa mga yung mga luma na mga kama. Yun ang kwento nila doon. Doon sa tinatanong namin doon. Home daw ang simula doon ng sunog. Ang lakas ng sunog kagabi, guys. Basta hindi talaga kami natulog. Pinanood na lang kami. Daming bumbero, daming tao. Yan ang masaklap. Wala daw yung may-ari. Tapos ang ganda pa ng bahay. Bato, puro pa bato. Aywan ko bakit nasunog hanggang second floor hanggang nasunog. Hindi ko alam kung anong dahilan ko bakit nasunog yun. Ang balita-balita lang talaga. Kandila daw. Kaya wala kaming tulog. Hindi rin ako makatulog. Sobrang mainit. Kain tayo, guys. Kaya napakahirap talaga pag may sunog. Mas para sa akin, mas mabuti pa nga ninakawang ka. Kaya kung dadalhin lang isang tangke, okay lang, dalhin niya. Huwag lang yung sunog. Kaya wala ka na matulugan. Pangalawa, ubos gamit mo. Pangalawa, kung may pera ka na itago doon, ubos.
Yan ang pagkahirap, may sunog talaga guys. Yung iba doon, sa gilid lang natutulog ng kalsada. Sobrang init talaga ngayon. Sobrang mainit. Lalapak mga kumot guys. Paikutan ko muna. Lalapak kay mga kumot. Yung tatlo naman, nasa eskulahan. Ang iba ang trabaho. Kaya ako lang nang gising dito sa bahay ngayon. Naglalaban na lang ako, tapos sabayan ko kain. Chicken. Pure gold. Yan si James. Yan si James. Si Joseph. Matela. 6:30. 6:30 lang ako. Merienda time! Ayan si Jem. Yung bunso ko, ayan si Kuya Joseph. Ayan. Kain tayo.